Dear Lady Love TV. Betray and marry my best friend. Tunghayan na po natin ang ikasiyam na bahagi. What's wrong with my heart? Naiinis na tanong ni Jackie sa puso niyang parang nakikipagkarirahan. Mabilis na tumitibok iyon dahil lang sa nagkasalubong ang mga mata nila ni Lawrence. Well, si Lawrence ay hindi lang ordinaryong lalaki dahil nga ito ang ama ng kanyang anak. At iyon ang dahilan kaya masyado siyang kinakabahan ngayon. Maghaharap din kasi ang kanyang mag-ama ngayon. Bigla tuloy siyang kinabahan. Naniniwala kasi siyang lukso ng dugo. Paano kapag naramdaman ni Lawrence iyon kapag tinitigan nito si Ara? Para tuloy gusto na lamang niyang hilahin si Ara at umalis. Ngunit kapag ginawa niya iyon, mas malalaman ni Lawrence na may tinatago siya rito. Kaya kahit kabado siya ngayon, kailangan niyang harapin ang kanyang ex-boyfriend. Relax, mariinding sabi sa puso niyang parang ayaw pang mapakampante dahil lang nandito sa harapan niya ang ama ng kanyang anak. Anak ni Marco si Ara. Gusto sana niyang sabihin. Kahit naman kasi tingnan sa mga papeles at lahat ng dokumento, ay si Marco ang ama ni Ara. Nais itong tan, ngunit dahil nga wala siyang sakit na kalimot, ay hindi niya magawang ipagkaila sa sarili ang katotohanan. Ngunit hindi naman ibig sabihin noon ay mahal pa niya si Lawrence, hindi ba? Bahagi na lang itong nakaraan niyang gusto niyang ibaon sa limot. Long time no see, Jackie. Nakangiting sabi sa kanya ni Lawrence. Ang inaasahan niya ay may lungkot siyang makikita sa mga mata ng lalaki. Ngunit hindi iyon kababakasan ngayon ng kalungkutan. Parang ang bituin na nagniningning ang mga mata nito ngayon, kaya parang bumigat ang kanyang dibdib. Para kasing sinasabi noon na matagal na siya nitong nakalimutan. Bakit? Sineryoso ba siya nito talaga para hindi siya makalimutan agad? Sarkastikong tanong niya sa sarili. Malalim na buntong hininga lang ang kanyang pinakawalan nang maisip niyang madali lang pala para kay Lawrence na makamag-move on sa pangiiwan niya rito dahil hindi naman ito sineryoso ang relasyon nila noon. Kahit naman siguro na ikama siya nito ay hindi sapat na dahilan iyon para masabi niyang minahal nga siyang talaga ni Lawrence. Lalo pat sa simula pa lamang ay plinano nitong gamitin siya laban kay Marco. Maaari pa nga kaya siyang isidus nito ay dahil gusto talaga nitong may maipagmalaki kay Marco. Hi, tipid niyang sabi. Your daughter? Tanong nito nang bumaba ang tingin kay Ara. Napahigpit ang pagkakaakbay niya sa anak nang sumagot siya ng yes. Para kasing may boses na nagsasabi sa kanya na kailangan niyang protektahan na hindi malaman ni Lawrence ang tunay na pagkatao ng bata. Bigla tuloy siyang napatingin kay Marco. Nais niyang lumapit sa kanyang asawa para yumakap dahil talagang kailangan niya ng karamay ng mga sandaling iyon, lalo pat hindi pa bumabalik sa normal ang pintig ng kanyang puso. Dahil para siyang itinulos sa kanyang kinalalagyan. Si Marco na ang lumapit sa kanya at pinulupot sa kanyang bewang ang kamay nito. Alam niyang nais din itong ipakita kay Lawrence na masaya ang kanilang relasyon, kaya naman humilig pa siya sa dibdib ng kanyang asawa. Talaga kasing kailangan niya ng suporta para hindi siya bumagsak. Pakiramdam niya talaga ay babagsak na siya dahil nanlalambot na ang kanyang tuhod. Sa lahat naman kasi ng ayaw niya ay iyong nabibigla gayong ang layunin niya kaya pumunta kay Marco sa opisina nito ay masorpresa ito. Ngunit ngayon, mundo niya ang nayanig sa pagtatagpo nilang muli ng kanilang karelasyon. Our daughter, mariing sabi ni Marco. Hindi pinansin ni Lawrence si Marco. Sa halip ay tinitigan siya nitong mabuti at nagkomento. Carbon copy mo. Thanks. Tanging nasagot niya at hindi niya na kayang salubungin ang titig ni Lawrence. Para kasing may ibig sabihin ang titig nito at ayaw niyang mahagilap nito sa kanyang mga mata ang kasagutan. Do you know what they say? Tanong sa kanya ni Lawrence. Ayaw na sana niya itong kausapin pero parang wala itong balak. Natantanan siya. Parang gusto nitong kausapin siya kaya napilitan siyang ibulalas ang katagang. Ano? O parang gusto na niyang himatayin ng mga sandaling iyon lalo pat nakatitig na si Lawrence kay Ara. Nararamdaman ba nitong ito ang tunay na ama ng kanyang anak? Nabuking na ba ang kanyang lihim dahil sa paglukso ng dugo ni Lawrence habang nakatitig sa kanilang anak? Hindi niya napigilan ang mapasinghap ng mga sandaling iyon dahil talagang hindi niya malaman kung ano ba ang dapat niyang gawin. Sabi nila, kapag daw kamukha ng babae ang kanyang anak, mahal na mahal siya ng kanyang mister. Kalokohan. Gusto niyang sabihin ito, ngunit hindi niya magawa. Mahal na mahal kasi ako ni Marco kaya kamukha ko yung anak namin.
Mariin niyan sabi nang siya ay makabawi. Hindi pa niya napigilan ang magpakita rito ng tipid ng ngiti. Ayaw naman niyang paniwala ng sinabi ni Lawrence dahil alam niyang hindi totoo ang naging pag-ibig nito sa kanya. Hindi mo ba ako ipapakilala sa anak mo? Tanong ni Lawrence sa kanya. Who's he? Tanong naman ni Ara. He's Mr. Lawrence Mercado. Matabang ng wika ni Marco. You can call me Tito Lawrence, baby. Wika nito kay Ara. Oh, parang gusto na niyang hilahin si Ara palabas ng opisina ni Marco dahil hindi niya gustong nakakapag-usap ang ganoon ng dalawa. Pakiramdam niya ay malalaman ni Lawrence ang tunay na pagkatao nito kung hindi pa mapuputol ang pag-uusap na iyon ni Lawrence sa kanila. Kahit tuloy kinakabahan siya ay nakuha pa niyang balingan si Marco. Sorry, wrong timing ang pagpunta namin ni Ara dito. Gusto lang naman naming dalhan ka ng lunch. Hindi ko akalain na may ka-meeting ka pala. Tapos na rin naman ang meeting namin. Hindi ko pa nakukuha ang gusto kong sagot, Mr. Tan. At dahil nandito naman si Mrs. Tan, anitong pinaghabiin-diinan ng katagang iyon, siguro naman ay magagawa kong makuha ang gusto kong sagot. Kumunot ang noo niya sa sinabing iyon ni Lawrence. Pakiramdam niya kasi ay siya talaga ang puntirya nito. Sa kauna-unahang pagkakataon ay nakita niyang para nag-aapoy ang mga mata ni Lawrence, kaya bigla siyang napalunok. Kung hindi kasi siya nagkakamali ay may pagbabanta siyang naaaninag sa boses nito. Ano bang tinatanong mo? Kunwari tanong kong walang kagana-gana. Ngunit ang totoo ay kinakabahan na siya. Talaga kasing pinipilit lang niya makapagpatatag sa takot na mahalata ni Lawrence sa may tinatago siya rito. Be in my company for a month. Kung ayaw ninyong i-withdraw ko lahat ng pera ko dito sa bangko nyo. Mariing sabi ni Lawrence. May kalakasan pa ang pagsasalita nito kaya parang bombang sumabog sa kanyang pandinig. Nagbabanta. Kaya't parang sinasabi nitong wala na siyang pagpipilian pa kundi sundin ang gusto nito. Monday, may diin pa nitong sabi sa kanya pagkaraan. Kumunot ang noo niya. Anong meron sa Monday? Maang niyang tanong kay Lawrence. Sinulyapan din niya si Marco at parang gusto niyang tanungin ito ng anong ipinagsasasabi nitong enemy mo. Mumisi naman sa kanya si Lawrence nang ibalik niya rito ang kanyang tingin. Since Friday na ngayon at sa Monday ka na magsisimula ng trabaho sa akin. Ano bang tatrabahuhin ko sa'yo? Since writer ka, gusto ko rin na magsulat ka ng teleserye para sa amin. Kaya baka mag-extend ang stay mo sa aming channel, pero huwag kang mag-alala. Lahat naman ang gagawin mo para sa aming kumpanya ay may bayad. Pumayag na ba ako? Inis niyang tanong kay Lawrence. May iba ka pa bang pagpipilian? My beloved? Sarkastiko nitong tanong sa kanya. Bigla naman siyang natigilan. Para kasing may kumiliti sa kanya nang muli niyang marinig kay Lawrence ang endearment nito sa kanya. Sa isang saglit tuloy ay parang naging blanco ang tingin niya sa paligid. Walang ibang naroon sa silid na iyon kundi sila ni Lawrence. At sa pagkakatitig niya sa mga mata nito, ay parang nahihipnotis mo na naman siya. Umayos ka, Jackie. Naiinis na saway niya sa kanyang sarili. Minsan na siyang nagpadala sa pambobola sa kanya ni Lawrence, kaya hindi niya na dapat pang ulitin iyon. Ang kailangan niyang gawin ay magpakatatag dahil sa tingin niya ay may kung anong pinaplano na naman si Lawrence para guluhin ang buhay nila ni Marco. Ha? Hindi niya dapat nahayaang mangyari yon. Kailangan niyang isaksak sa kanyang isipan na ang lalaking kaharap niya ngayon ay hindi dapat na pagkatiwalaan. Sa pagkakataong ito, dapat niyang gamitin ang utak para hindi na siya maisahan pa. Pababayaan mo na bang mamroblema yung best friend mo? Sarkastikong tanong sa kanya ni Lawrence na parang walang planong ikaila ang talim ng mga mata nito. Sa tingin niya ay naaalala na naman nito ang kasalanan niya. Ngunit, hindi niya ipinakita ritong naaapektuhan siya. After all, ito naman talaga may kasalanan kung bakit sila nagkahiwalay. Saka duda siyang kaya ito nagagalit ay dahil nasasaktan ito. Alam niya nagagalit lang ito dahil hindi nito nakuhang sabihin sa kanila ni Marco na laro lang naman lahat. So, of course hindi. Ganyan ko kasi kamahal si Marco. Wika niyang hindi rin inaalis ang tingin dito. Then, it's settled. No problem. Wika niya pero natanong niya sa sarili, talaga nga bang walang magiging problema? Hindi malaman ni Jackie kung kakabahan siya o makakahinga ng maluwag na makaalis na si Lawrence. Sa mga salita pa lang kasi nito, ay parang sinasabi nitong hindi yun na magiging huli nilang pagkikita. Natural. Gusto ni Lawrence na manatili siya sa kumpanya nito ng isang buwan, kaya tiyak niyang siya lagi ang makikita nito. Hindi mo kailangang gawin ang sinasabi niya. Wika ni Marco habang hinahanda niya ang mga dala nila ni Ara. Ibig niyang isipin na hindi naman siya apektado sa presensya ni Lawrence,
Kaya kailangan niyang kalmantehin ng husto ang kanyang sarili. Ayaw niyang maghinala si Marco na hindi lang niya nararamdaman ang nerbiyos dahil sa pagkaharap ang mag-amang Lawrence at Ara, kundi dahil sa may kung ano siyang nararamdaman sa kaibuturan ng kanyang puso. Kung hindi natin siya ipagbibigyan, baka bumagsak ang bangko ng pamilya mo, wika niya. Ngunit talaga nga bang pagtulong ang dahilan niya? Wala namang problema kung gagawin ko ang sinasabi ni Lawrence. Hindi naman siguro kami lagi magkikita. At kahit na magkita kami, wala na akong pakialam sa kanya. Gusto daw ni Lawrence na tumaas ang ratings ng kanilang midnight news and TV station. Kaya gusto siyang ma-interview. Ang kailangan lang para mas makilala siya ng mga tao, hindi lang ng manonood kundi ng mga staff, ay kailangan din na manatili siya sa kanyang kumpanya ng mga ito ng isang buwan, tulad ng isang ordinaryong empleyado. At dahil nga nais din itong magsulat siya para sa isang teleserye, ay gusto nitong magsulat siya habang nasa kumpanya nito. Parang gusto niyang isipin na may pinaplano talaga si Lawrence, kaya kinukuha nito ang kanyang serbisyo ng isang buwan. Dapat lang na i-turn down niya ang sinasabi nito dahil tiyak niya magkakaroon lang sila ng problema ni Marco. Ngunit kilala din niya si Lawrence na gagawin nito ang lahat masunod lang ang gusto. Kaya tiyak niyang kapag hindi siya nakipag-cooperate siguradong mawawala ang lahat sa kanila. Hindi niya gugustuhin mawala ang bangko ni Marco. Bahagi rin siya ng pamilya ng mga ito, kaya dapat lang na tumulong siya. Saka ito na rin ang pagkakataon niya para ipakita kay Lawrence na hindi naman siya apektado sa presensya nito. Hindi nga ba? Sarkastiko niyang tanong sa sarili. Bakit mo ito gagawin? Tanong sa kanya ni Marco. Sa kaseryosohan na nakikita niya sa mga mata ni Marco, parang gusto niyang isipin na nagsiselos ito. Para sa pamilya natin. Ako dapat ang gumawa ng paraan para masolusyonan ang problema. Anitong alam niyang labis na nahihirapan. Tiyak niyang nababasa rin itong may pinaplanong mangyayari si Lawrence kaya't panay ang puntong hininga nito. Kahit kailangan mong solusyonan ng problema, alam kong iba naman ang pinaplano ng kabilang kampo. Huwag mo akong alalahanin dahil walang epekto sa akin si Lawrence. Gagawin ko lang ang kailangang gawin para hindi niya tayo ma-blackmail pa. Ang hiling ko lang sa'yo is to trust me. Mapagkakatiwalaan nga ba ang puso mo, Jackie? Napabuntong hininga si Marco. Kita naman kasi niya sa mukha ni Jackie na desidido na itong gawin ang sinasabi ni Lawrence. Kaya kahit kumontra pa siya, ay wala na siyang magagawa, lalo pat ang nais nito ay makatulong sa kanilang pamilya. Dahil alam ng mga magulang nila ang naging relasyon ni Jackie kay Lawrence, ay ayaw na sana ng mga itong magpagamit pa. Sila kay Lawrence, ngunit alam naman ni Jackie ang mangyayari kapag hindi nila sinunod ang gusto ni Lawrence. Hindi man sabihin sa kanya ni Jackie, pero alam niyang nagigilty ito sa nangyari sa kanilang bangko. Alam niyang iniisip nito kung hindi siya nagpakasal, ay magagawa nitong bumalik sa Pilipinas matapos niya makapagmasteral. Ngunit kahit na magkaroon pa siya ng pagkakataon na baguhin ang ginawa niya, hindi niya iyon babaguhin dahil muntik nang mawala sa kanya si Jackie. Miserable ang kanyang buhay. Kaya, na magkaroon siya ng pagkakataon na makasama ito habang buhay, hindi niya iyon pinakawalan pa. At hindi niya hahayaan na magkaroon siya ng problema ngayon, Jackie, dahil sa mortal niyang kaaway. May tiwala ako sa'yo. Mariin niyang sabi kay Jackie. Kay Lawrence ako walang tiwala. Natigil sila sa pagsasalita ng mabaling ang tingin niya kay Ara. Nakakunot ang noon nito habang pinaglilipat-lipat ang tingin sa kanila. Are you fighting? Malungkot nitong sabi na parang maiiyak. Of course not. Sabay pa nilang sabi ni Jackie. Sa tuwing nakikita sila ni Ara na seryoso nag-uusap, ay bigla na lamang itong magtatanong, saka iiyak. Nang tanongin nila ito kung anong problema ay sinabi nitong kapag daw madalas na mag-aaway ang mag-asawa, ay pwedeng magkahiwalay. Ganun daw kasi ang sinasabi rin ng kaibigan nitong si Mika. Kapitbahay nila sa Amerika na matanda lang dito ng 2 taon. Bad guy ba yung lalaki kanina? Hindi masama ang Tito Lawrence mo. Kilala sa sabi ni Jackie. Kaya naman para sa namang nilamutak ang kanyang puso. Dapat sana ay maunawaan niya si Jackie na ayaw nito magkaroon ng masamang impresyon si Ara sa tunay nitong ama, pero para ring may sumusuntok sa kanyang dibdib. Para kasing gusto pa rin ipagtanggol ni Jackie si Lawrence kahit nagawa niya ito ng mali. Na itanong tuloy niya sa sarili, mahal pa ba ni Jackie si Marco? Gusto niya sanang sabihing oo dahil alam naman niya kung gaano nagagalit si Jackie dahil sa panloloko nito. Ngunit hindi ba? Gahibla lang din naman ang pagitan ng pag-ibig at galit. Ikaw ba, hindi kakain? Tanong niya kay Jackie. Nginitian naman siya ng asawa.
Gusto ko muna kasing masiguro na mabubusog ang mag-ama ko. Sa katagang mag-ama ay hindi niya napigilan ng mangiti. Para kasi talagang gusto na nitong burahin sa utak nito si Lawrence at panatilihing ama siya ni Ara habang buhay. Kaya anumang alinlangan na meron siya ay kailangan niyang palisin. Alam naman kasi niyang walang balak si Jackie na iwanan siya para balikan ang ex nito. Ang sweet talaga ng misis ko. Siyempre, mahal ko kayo eh. Sa sinabi ni Jackie, hindi niya napigilan ang sarili. Nilapitan niya ito sa kaniyakap ng sobrang higpit. Kailangan talagang gumaling na siya ng tuluyan para naman maibigay niya na ng buong buo ang sarili kay Jackie. Kahit ilang minuto na nakaupo sa driver's seat si Lawrence, hindi pa rin niya magawang paandarin ng sasakyan. Parang gusto niyang manatiling nakatitig lang sa second floor ng bangko kung saan naroon si Jackie. Buong akala niya kapag nakita niya na ito'y wala na siyang mararamdaman dahil kasal na ito sa itinuturing niyang mortal na kaaway. Pero hindi yun na nangyari. Muli naramdaman na naman niyang nagtatatalo ng kanyang puso. Tanging si Jackie lang talaga ang dahilan kung bakit bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Kaya talagang gagawin niya ang lahat ng paraan para makasama ito. Wala siyang pakialam kung meron na itong asawa. Marahas na buntong hininga ang kanyang pinakawalan. Kailangan niyang patayin ang ideya na itatakas niya si Jackie para lang makasama niya ito. Hindi naman siya ganoon kasama. Hindi niya gugustuhin matulad ito sa kanyang ina. Kasama nga ng kanyang ama, pero wala namang buhay ang mga mata. Hindi nga siya magtataka kung idadalangin na lamang nitong mamatay na lang para matakasan ang impyernong kinalalagyan nito sa piling ng kanyang papang. Ngunit parang tukso ring pumapasok sa kanyang isipan ang madalas sabihin ng kanyang ama. Kung minsan, kinakailangan mo maging makasarili para mabuhay ka. Napahigpit ang hawak niya sa manibela. Para kasing tuksong pumapasok sa isipan niya ang mag-anak. Wala man siya sa harap ng mga ito, pero parang may nagsasabi sa kanya na masayang masaya mga ito habang magkakasama. Maaari ngang may kinakaharap na problema ngayon sina Marco at Jackie, pero natitiyak niyang nagagawa nitong lampasan ang mga pagsubok, lalo na't may inspirasyon ng mga ito, ang kanilang anak. Napabuga siya ng hangin. May sakit siyang naramdaman dahil hindi nagkaroon ng katuparan ng pangarap niya noon na magkaroon sila ng anak ni Jackie. Kung nagkataon kasi, hindi niya hahayaan si Jackie na sumama kay Marco kahit pasabihin sa kanya ni Jackie na hindi siya nito mahal at wala itong ibang kayang mahalin kundi si Marco lang. Inisiyang napabuga sa sarili. Para tuloy nararamdaman niya ang mga damdamin ng babae kapag sinasabi niya sa mga itong walang aasahan sa kanya. Gayunman, ayaw naman niyang isipin na nakakarma siya dahil wala naman siyang babae na pinaasa at sinaktan. Gayunman, hindi naman niya maipagkaila na may mga babae siyang ginamit para pagselosin noon si Jackie. Kaya lang, hindi niya nakitang naaapektuhan man lamang ito. Para naman dinurog ang kanyang puso nang maisip niyang hindi siya pinapansin ni Jackie kapag may kasama at kausap siyang babae dahil ang atensyon nito ay tinututok lang kay Marco. Kaya kahit hindi pa tapos ang klase noon, ay minabuti na ni Jackie na umalis na ng bansa kasama si Marco dahil desidido talaga itong mabuhay kasama ang best friend nito. Hanggang kailan nga kaya makakaya nilang itago sa isa't isa ang tunay nilang nararamdaman? Hanggang kailan mangyayari ang pagpapanggap? At kailan lalabas ang buong katotohanan? Yan ang ating aalamin sa pagpapatuloy ng ating kwento bukas sa ganito ring oras. Shout out sa lahat nating masugid na taga-subaybay. Maraming salamat po sa patuloy ninyong pagsama sa amin sa kwentong ito. Hanggang sa muli, mag-ingat po tayong lahat.